eskwela, may isang estudyante na kinakatakutan. Si Bruno. Siga at leader ng kanyang barkada. Alis dyan! Hoy! Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Anong tinitingin-tingin mo? Ha? Baka gusto mo... Wala. Teka, saan pumunta? Kinakausap ako ni Sir Bruno, ha? Ito civic na notebook ko. Kaya sa amin kami sa pananakot ng mga dayuhan sa Pilipinas. Sagutan mo yan, ha? Kailangan niya ni Sir Bruno ngayong hapon sa room 12. Naintindihan mo? Oo. Oh, ano pa ginagawa mo? Alis na! Ibigay ang mga dahilan kung bakit sinakop ng mga dayuhan ang Pilipinas. Sobra na yun si Bruno, ah. Ang yabang-yabang. Akala mo kung sinong hari. Tingnan mo, pati assignment niya na dapat siya gagawa, pinagagawa sa'yo. Ewan ko. Minsan nga, gusto ko na siyang isumbong kay Miss Cruz. O kaya kay nanay at tatay. Eh, bakit hindi mo sinumbong? Kasi, baka tuksoin na naman ako ni Bruno at ng kaibigan niya na duwag at sumbongero ako. Pag-iinitan na naman nila ako. Naku, teka. Ganyan-ganyan ang pamamaraan ginamit ng mga dayuhan sa pagsakop sa mga ninuno natin. Pamamaraan ng pananakot? Oo. Sandali. Parang nakita ko nito sa libro ah. Abi, di ba si Magellan yun? Oo nga, no? Ano kayang ginagawa ng mga Espanyol dito sa atin? Pumunta sila rito dahil sa mga rekado. Sibuyas, bawang at luya? Para lang sa mga yun, dumayo pa sila dito? Oo, alam nyo, kasing halaga ng ginto ang mga rekado. Ginagamit ng mga manlalakbay, mga yan, bilang sangkap para hindi madaling masira ang pagkain nila. Kasi kadalasan, ang nagiging dahilan ng hindi pagtatagumpay ng mga paglalakbay nila ay ang pagkaubos at pagkasira ng kanilang pagkain. Kaya ganun na lang ang interes nila sa mga rekadong ito. Eh, ganun lang pala eh. Eh, pero bakit po mukhang nagkakainitan na yung grupo na Magellan at saka nanalapo-lapo? Eh gusto nga nila sakupin ang ating bayan. Pinipilit nila kaming binyagan. Pinagtatrabaho ng sapilitan at pinagbabayad ng buwis. Pagkatapos ngayon, gusto pa nila kaming pasunurin sa hari ng Espanya. Aba, hindi na kami makakapayag niyan. Tago na kayo! Hindi kayo dapat madamay sa awang ito! Manaiho! Ano ba? Takot na takot kayo. Ah, pasensya na po kayo. Hinahabol po kasi kami ng mga Kastila eh. Sana, nasana? Naku kayo talaga. Ewan ko ba kung bakit takot na takot kayo sa mga Kastila, samantalang sa loob ng 333 taon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, hindi naman puro gulo ang iniwan nila sa atin. Meron din namang magagandang impluwensya silang iniwan. Ang katotohanan, naging bahagi na ng buhay natin ang mga to. Sa madaling sabi, para na rin silang sarilin atin. Gusto nyo ba ng pruweba? Servidor? Si, senyora?
Tingnan nyo, halos lahat ng pagkain dito ay galing Espanya. Gaya ng paella, morcon, adobado, cocido, at marami pang iba. Mamang servidor, ano nga ba ang pangalan mo? Juan Miguel Hernandez po. Salamat. Yung dating gawi? Kita nyo na, marami sa atin mga Pilipino may mga pangalan at apelyido na Espanyol, gaya ng sa kanya. Juan Miguel ang pangalan at Hernandez na apelyido. Espanyol na Espanyol ang tunog. Pati ang pangalan ng Pilipinas ay hango sa hari ng Espanya na siya Haring Felipe. Bakit naman po binigyan ng mga Kastila ng apelyido ang mga Pilipino? Natural! Mas madaling mangolekta ng buwis. Mas madali rin ang pagkikilala sa mga tao sa pamamagitan ng apelyido. Andito na ang ating pagkain. Kumain na tayo. Hep, hep, hep. Para yatang may nakalimutan tayo manaiho. Ay, ang pagdasal po bago kumain. Tumpak. Tama na rin yan ng mga Kastila sa atin. Ang Katolisisimo ang ating relihiyon. Alam niyo bang ang Pilipinas ang nag-iisang katolikong bansa sa buong Asya? Siya nga ho? Oo! O siya, sige. Tara na't magdasal. At nagugutom na rin ako. Ako rin. Bawal ang hayop sa ibabaw ng mesa. Hindi lang pala pwesa ang ginamit ng Espanya sa pagsasakop sa Pilipinas. Pati rin pala ang relihiyon, ano? Oo nga eh. Pero wala na kaya nagpatuloy sa labang sinimulan ni Lapu-Lapu noon? Ang naaalala ko lang sa librong nabasa ko, meron pa eh. Teka, alam ko na. Sina Francisco de Gojoy, Apolinario de la Cruz, Teresa Magbanwa, at marami pang iba. Ilan sila sa mga nagpatuloy ng laban na sinimulan ni Lapu-Lapu. You're forgetting the Americans. Teka, di ba laban to ng Pilipinas at Espanya? Anong ginagawa ng mga kano dito? Alam nyo, dito ang Pilipinas sa Asia. Kaya magtatayo kami dito ng mga base militar para gawing kolonya ang Amerika ang Pilipinas. Ano? Sasakupin niyo ang Pilipinas? Kailangan namin kayong sagupin para iligtas kayo sa Espanya. Walang galang sa inyo. Ako si Macario Sakay. Hindi lamang namin maintindihan ang sinasabi ng Amerikanong yan na ang Amerika daw ang tagapagligtas ng Pilipinas. Naging malupit kayo sa mga Pilipino. Kaya nga nilabanan namin kayo eh. That's not true. I'll prove it to you. Lumusab ang Amerika sa Pilipinas para iligtas kayo sa kamay ng Espanya. Binili nyo lang daw ang aming kalayaan sa maliit na halagang 20 milyong dolyares. Atin namin sa inyo ay demokrasya, edukasyon, bagong kultura, bagong salita. Paraan nyo lang yan para masakop nyo kami. Tingin nyo sa mga Pilipino ay mababang uri. Binihag nyo pati isipan namin. Kaya pwede bang kami inyong tantanan? Nariring din na kami sa inyong kayabangan. May mga impluwensya kayong magaganda. Pero ang pagmamalabis ba'y dapat din tularan? Kaya alis dyan, mga dayuhang mapagsamantala. Alis dyan! Alis! Sana'y huwag na kayong bumalik pa. Ayos ba? Mukha na ba akong Amerikano? Bagay ah. Gwapo mo ah. Ay! Ako si Major Rapusa. Bakit suot mo sombrero Amerikano? Sinusubukan lang po. Ngayong nandito ang mga pulis sa Pilipinas, bawal ang pagkampil sa mga Amerikano. Pati ang pagsuot ng sombrero nila. Yan na naman po ang ginagawa niyo dito sa Pilipinas.
Hindi nyo alam? World War II na? Sakop namin ninyo bansa. Dahil sa base militar dito ng mga Amerikano, galit ang bansang Hapon sa Amerika. Kaya damay din kayo. Kaya mabuti pa, sunod kayo sa gusto ng Hapon. Kung Kung di, ano po? hindi, ito ang mangyayari sa inyo. Masama na ito. Wala namang nalaban sa mga Hapones. Dami-dami pala mga Pilipinong lumalaban sa mga Hapones. Totoo yun, bata. Mapasundalo, sibilyan, babae at lalaki. Lahat lumalaban sa mga Hapones. Lahat kami lumalaban sa kalupitan nila. Naku, hindi po ba kayo natatakot? Mas marami po sila at marami po silang mga sandata. Natatakot, pero hindi natin pwedeng tiisin ang pagmumulupit sa atin ng mga dayuhan. Kailangan natin pagtanggol ang kalayaan ng ating bayan, kahit na maging buhay man ang kapalit nito. Ganun po ba? Pero, tama po kayo. Dapat natin ipaglaban ang ating bayan. Ano po bang na-impluensya ng mga Hapones sa atin? Halos wala, kasi sandali lang naman ang pananakop nila sa atin. Kung meron mang maaalala mga Pilipino sa mga Hapones, yan ay ang mga kalupitan nila. Bruno! Oh, ang bilis mo naman. Nagawa mo na ba yung assignment ko sa'yo kasi? Hindi! Dahil alam mo ba, para ang bansang Espanya, pinipilit mo ang ibang tao na sumunod sa'yo. Ako? Espanya? Hindi lang. Para ka ring bansang Amerika sa yabang. Pakiramdam mo, ikaw na ang pinakamagaling, kaya gusto mo kaming sumunod sa'yo. Ako? Parang Amerika? Ano pa? Para ka ring bansang Hapon, na nandadamay ng mga tao kahit wala naman kasalanan sa'yo. Eto, gawin mo na ang assignment mo. Magbago ka na. Dahil kung laging ganyan ang ugali mo, wala kang magiging kaibigan. Mga bards! Ano ginagawa nyo? Tulungan mo ako! Tama siya, Bruno. Ito na mga notebook mo. Hindi ko na rin yan sasagutan. Hindi ko na rin gagawin ang science project mo. Tara, Nico. Sabay tayong mag-recess mamaya. Sige! Sa nagdaan ng mga araw, nagbago na rin si Bruno. Hindi na siya nang-aapi ng mga kaklase niya kasi alam niyang wala nang natatakot sa kanya. Natutunan niyang may katapusan din ang pang-abuso niya. Tapang ng loob lang pala ang kailangan ko. Gaya ng bansa natin, dahil sa katapangan at lakas ng loob ng mga Pilipino, napalaya ito sa mga mapang-aping dayuhan. Si Lola at si Lolo may bigay na regalo sa batang si Nico. Ano kaya ito? Sana ni Lolo, galing at talino, yaman ng Pilipino, masing ang pangalan ng lahi. Isip at tinig, nakikilala ang daigdig, iba't ibang kaalaman, unti-unting natutuklasan.
yaman ng